Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mel, Vicky, Emil, naging mainit nga po ang pagdedebate ng prosecution at depensa sa ikalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at may kaugnayan po ito doon sa video na ayon sa prosecution ay pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Presiding Officer, may I just further... Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinalabas sa korte ang video ng online press conference ng bise na kuha noong November 2024 nang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang video ito ang ugat ng Article 4 ng Articles of Impeachment na grave threats at destabilization laban sa bise. Pero bago maipalabas yan, naging mainit ang pagtatalo ng prosecution at depensa nang maupo sa witness stand ang pinakaunang witness ng prosecution team, si John Mark Calilung, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Calilung, siya ang kumuha ng kopya at nag-authenticate ng ipinalabas na video. Hiniling ng prosecution na i-play ang maiksing bahagi lamang ng mahigit 2 oras na video. Pero tumutol ang depensa, sabay-sabing dapat ipalabas ang buong video para nasa tamang konteksto ito. Exactly, the video is 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. But wait, Your Honor, please. We will aid the court in this regard. We will not be showing the entire 2-hour video, Your Honor, please. We will be presenting the relevant portions of the video, Your Honor, please. It's 2 minutes and exactly 18 seconds, Your Honor, please. We object. We request that the entire video be played. It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Sa puntong ito tumayo si Senador Alan Peter Cayetano. If I'm the only one who wants to see it as a whole, then I will submit to everyone else. But if everyone else is saying we will eventually watch the whole of it, we might as well get it over and see the context of the whole video. Sandaling nagsuspend ang impeachment court at pagbalik, nagdesisyon si Presiding Officer Senador Cheese Escudero. The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sorted. Kindly play the video. Bukod dito, ilang bahagi pa ng video ang napanood ng senator judges tungkol sa sinabi ng bise. Is that it? Cutting his head. Pati ang pahayag nito tungkol sa labi ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Ipatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nakita na rin kung gaano kahigpit ang bantayan sa isa't isa ng prosecution at depensa nang nagsalita si Representative Lawrence Defensor ng prosecution. Sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witnesses. Kindly let him finish. Matapos magsalita si Defensor, hirit ng depensa. Your Honor, we move to strike that opening statement. Chair would like to inform and instruct the senator judges that the statement and manifestation made by the Honorable Defensor should not in any way be taken as evidentiary.
because it was merely a manifestation, cum introduction. Motion is denied. Unang witness pa lang yan na Vicky, pero ganito na kainit. Bukas po ay muling isasalang sa witness stand itong si NBI Agent Calilong para naman po sa kanyang cross-examination. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kahit duguan, hindi raw matitinag si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial. Iginit yan ng bise nang magtungo kanina sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang defense team. Nakatutok si Ian Cruz. Nagkagulatan ang biglang makita si Vice President Sara Duterte sa Senado, lalo't hindi siya dumalo sa unang araw ng impeachment trial kahapon. Hindi pa masabi ng kanyang defense team kung dadalo ito sa mga susunod. Nagbigay ang bise ng maikling pahayag. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Duguan pero hindi raw siya matitinag. Yan lamang ang sinabi ng bise at hindi na tumanggap ng tanong mula sa media sa payo daw ng kanyang abogado. Sa inilabas na impormasyon ng Office of the Vice President, nagtungo daw si Duterte sa Senado para sa isang lunch meeting kasama ang kanyang defense team. May isang oras lamang itinagal dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte at dito nga sa Senator Lorenzo Tañada Room nagtagal si VP Sara dahil kinausap niya ang mga miyembro ng defense team. Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, hindi mapipilit ang akusado na dumalo sa paglilitis. Paglilinaw ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa, hindi umiiwas ang bise sa pagdalo. Hindi po, kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, di baka hindi na kami lumahok dito sa Senado, no? But ano po, sir? Personal po ba siya dadalo sa impeachment trial? Ang parati nating sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalo siya? Wala pa po tayong pinag-uusapan ngayon. Tinanong din si Powa kung bakit sa Senado sila nagpulong. Because the Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here, because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganun hindi kami yung ma-inconvenience. Komento ng prosecution sa pagpunta ng bise sa Senado pero hindi naman dumalo sa paglilitis. Pupunta po siya dito lagi pero hindi siya dadalo sa trial but to meet with her counsel. Well, bilang counsel ng ating pangalawang Pangulo, karapatan niya na pasyalan, kausapin, kamustahin, at of course, moral booster din no, sa kanyang team. But that will not answer any of the allegations being thrown at her. Muli nilang hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte sa ospital ang nakakonfine pa rin si Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa mga doktor, maaring tumagal pa roon ng 2 araw ang arestadong senador dahil hindi pa rin stable ang kanyang kalagayan matapos arestuhin para sa kasong plunder. Nakatutok si June Veneracion. Kapansin-pansin ang mas mahigpit na seguridad kaninang umaga sa paligid ng PNP General Hospital kung saan nakakonfine si Senador Rodante Marcoleta. Dinalaw kasi si Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte and then mga 8:30 po umalis na po siya. Mahigit 24 oras nang nasa PNP General Hospital ang 72 anyos na senador
na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos sa donasyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa PNP Health Service, taas-baba pa rin ang blood pressure ni Marcoleta at nakararanas pa rin siya ng pananakit ng dibdib at batok. Pwede po nating sabihin clinically stable siya kasi ang symptoms po niya is on and off. Pero yung pong blood pressure niya hindi po siya stable. Naggaganon po. Fluctuating po. Parang ano siya ma'am, stable pero hindi fit to stand trial. Yes. Sabi ng mga doktor ng PNP, ang range ng systolic blood pressure ni Senator Marcoleta ay nasa 130 hanggang 140. Ang diastolic naman ay nasa 80 hanggang 100. Kailangan daw itong monitor ng mabuti dahil na rin sa edad ng senador. Sumailalim na si Marcoleta sa ECG, to the echo, chest at cervical spine x-ray at blood chem. Hinihintay pa rin ang resulta ng mga ito. Sabi ng doktor ng PNP, posible talagang umabot pa ng 2 araw ang medical evaluation kay Marcoleta, kaya hindi siya madala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nauwi sa disgrasya ang paglalaro ng isang bata sa Quezon City. Nalunod siya matapos madulas at mahulog mula sa sirang bahagi ng riprap sa ilog habang inaabot ang nahulog na sinulid ng kanyang saranggola. Nakatutok si James Agustin. Pasado 1:00 na madaling araw, puspusan pa ang paghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, QCDRMO, at mga taga-barangay sa 7 taong gulang na si Joven Asuncion na nahulog sa Dario River. 2 tauhan ng Coast Guard ang lumusong para suyurin ang ilog, kasama ang ama ng bata at ibang kaanak. Matapos sa mahigit 1.5 oras, umabot sila hanggang Dario Bridge sa EDSA, pero bigong makita ang bata. Nagpatuloy ang paghahanap. Hindi nila alintana ang dilim at basura na tambak sa ilang bahagi ng ilog. Kagabi nagsagawa rin ng surface search ang QCDRMO at BFP sa San Francisco del Monte River sa area ng Barangay Masambong at Barangay Damayan na konektado sa Dario River. Nagtungo rin doon ang mga magulang ng bata, baon ng pag-asang makikita nila si Joven. Sana po, tulungan niyo po ako magdasal. Tulungan niyo po ako mahanap yung anak ko. Bibo po yun eh. Masayahin. Makulit nga lang. Tulungan niyo po ako, pagpray niyo na lang po kami ng pamilya ko, tsaka yung anak ko makita na po. Nangyari ang insidente pasado 6:00 kagabi sa Barangay Bahay Toro. Ayon sa nanay ng bata, kauwi lang ng kanyang anak galing eskwelahan at naligo agad matapos mabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita pa raw niya na lumabas ang anak. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Joe, halika na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin. Hindi pa ako nakakaupo doon sa taas. Nilapag ko lang yung mga dalahin ko. Maya-maya may sumigaw na yung anak ko nga raw nalaglag sa ilog. Tumakbo na ako. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin tumatakbo. Nakita daw niya anak ko na kumakaway na dito, banda. May dalang saranggola raw si Joven noong mga oras na yun. Mataas pa man din ang tubig sa ilog dahil katatapos lang umulan. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit. Nanghingi ng saklolo. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Nung nasira siya, ni-request namin kasama yung mga residente doon. Nag-request na kami sa local government, sa MMDA, ayun. So alam, meron na rin mga nagsukat doon eh. So alam ko ginagawa na rin siya. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente lalo na kapag tag-ulan. Lalo na pag may ganitong malakas ang ulan, meron na yun, yung lubid. Kasi nga, tumataas din yung doon tubig. Kaya yung lubid naka-ready rin doon. Matapos ang halos 12 oras, natagpuan ang labi ni Joven sa San Juan River sa Barangay Apolonio Samson kaninang umaga. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang at mga kaanak ng bata. Ayon sa isang caretaker ng lupa na nasa gilid ng ilog, nangangalakal ng basura ang nakakita sa labi. Itinawag sa akin ng mga ngalakal, tay may patay dito sa ilog. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin yan. Ayan, nandun yan sa tubig kanina eh. Inahon ng mga ngalakal tapos tinabunan. Patuloy ang investigasyon ng QCPD-CIDU sa insidente.
James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng lokal na pamahalaan at ng MMDA. Bago pa man dumating sa Pilipinas ang superbagyong tatawaging Inday. Nakaranas na ng masamang panahon ng ilang lugar sa bansa dahil sa thunderstorms. Ramdam naman ng mismong pananalasa ng super typhoon sa Guam at Northern Mariana Islands. Nakatutok si Dano Tingkungko. Wala pa mang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ganito na katindi ang bugso ng hangin na naranasan kahapon sa Barangay Sumbakil, Polomolok, South Cotabato. Kasabay niya ng malakas na buhos ng ulan. Pinasok na ng tubig ang ilang bahagi ng paaralang ito, kabilang ang mga classroom. Nagmistulang ilog naman ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Tantangan. Umapaw kasi ang mga kanal sa tindi ng bumuhos na ulan. Pansamantalang bumagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa baha. Unti-unti na ring humupa ang baha bago magtakip silim ayon sa lokal na pamahalaan. Sa lalawigan ng Aklan, buwis-buhay ang pagtawid sa ilog ng pamilyang ito sa bayan ng Libacao. Sa gitna ng rumaragasang tubig, pinagtulungan nilang buhatin ang yumaon nilang kaanak para dalhin sa punerarya. Ligtas naman silang nakatawid pero kinailangan dumaan muli sa ilog para maiuwi sa kanilang bahay ang mahal sa buhay para paglamayan. Ayon sa Pag-asa, hindi pa bagyo kundi localized thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero bilang paghahanda sa paparating na super bagyong Inday, ay naghanda na ang Kapitolyo ng Nueva Ecija kabilang ang pagpoposisyon ng mga heavy equipment. Bago ang inaasahang pagdating ng super bagyo sa Pilipinas, humagupit muna yan sa Rota Island, bahagi ng Northern Mariana Islands. Kasabay na malakas na buhos na ulan, ang hangin na nagpatumba sa ilang puno. Nanalasa rin ang super typhoon sa Guam. Rinig ang tila pagsipol ng malakas na hanging dala ng super typhoon mula sa Kuhangyan sa isang airport. Halos magsayawan ang mga puno dahil sa pagwasiwas ng hangin. Bumuhos din ang malakas na ulan. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang mga otoridad sa Pilipinas sa mga posibleng epekto ng bagyo. Ilan sa mga binabantayan ng extreme northern Luzon at eastern Luzon, kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, northern Cagayan at Isabela. Posible ang malakas na ulan, hangin at baha sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Visayas, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, Mindoro, Western Visayas at Metro Manila. Dapat ding lumikas sa mga nasa lugar na posible ang mga landslide. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung kailangan niyong lumikas. Kapag sinabi pong kailangan lumikas, dapat pong lumikas. Kapag hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin. Iniutos ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga posibleng bagyuhin na magpalikas kung kailangan, magpreposition ng relief goods at maghanda ng mga posibleng evacuation center. Naka-preposition naman po para dun sa mga kakailanganing resources o tulong ng mga LGUs. Kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Back to back ang mga aabangang eksena sa GMA Prime series na Task Force Firewall. Kabilang dyan kung matutupad na nga ba ang wish ng mga nag-ship sa mga bida nitong sina Jack Roberto at Kylie Padilla. Makichika kay Athene Imperial. Kaya na to. Mahilig ka naman sa chicks. The Shades! Sa pasaring ni Hex, played by Jack Roberto kay Martin, na ginagampanan naman ni Luis Hontiveros. Sa previous episode kasi ng GMA Prime series na Task Force Firewall, na-uncover ni Hex ang malaking sikreto, hindi ng isang sindikato, kundi ng asawa ni Isa na ginagampanan ni Kylie Padilla. May pahalik-halik ka pang hayop ka. Sino yan? Kaya ang tanong, sa hiwalayan ba mauuwi ang relasyong Isa at Martin?
Kwento ni Kylie, naiintindihan niya ang pinagdaraanan ng karakter niyang si Isa. At ang fun fact, sa madamdaming eksenang ito, na malayo sa fierce image niya bilang chief ng kanilang pangkat, one take lang yan. I've been married, you know, everybody knows that. So, nagigets ko si Isa. Kasi si Isa, matapang siyang babae. Pero pagdating sa asawa niya, parang yun yung weakness niya. Diba? So, hindi niya kayang awayin. Minsan, wala ka na masabi. Ano na lang. isa pang dapat abangan ay kung matutuloy ang wish ng Jack at Kylie shippers. May nalalaman ako, concern ako sa karakter ni Isa, pero nandun ako sa point na ayoko namang masaktan siya. Yun ang aabangan ng lahat. Paano marireveal? Ang gumaganap na third party sa affair, kumusta naman kaya? Sobrang taliwas siya sa belief ko as Cheska. When you're acting kasi, you have to let all the nuance, like lahat ng mga blocks mo in life and your principles as you yourself talaga, let it go. At yun yung kagandahan nun because you get to tap into that kind of perspective din nung karakter mo. Lahat ng yan dapat daw abangan sa Task Force Firewall gabi-gabi sa GMA Prime. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Planong ipatawag ng mga House Prosecutor bilang hostile witness si Vice President Sara Duterte. Hiniling din nilang masubpina sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at NBI Director Melvin Matibag bilang kanilang testigo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isa sa mga balak ng House Prosecutors na ipatawag bilang hostile witness, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Namataan ng bise sa Senado para makipagpulong lang sa kanyang defense team, kaya binanggit ito ng prosekusyon. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Hindi agad nagbigay ng ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero. Hihintayin daw niyang maghain ng mosyon ang prosekusyon. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. Balak din ang House Prosecution Panel na ipresenta bilang witnesses sa susunod na linggo sina Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, at Attorney Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation. Nagsumite na ang prosekusyon ng request for issuance of subpoenas sa Senate Impeachment Court. Balak ng prosekusyon na ipresenta sina Lopez at Matibag sa Senate Impeachment Court para sa Article of Impeachment tungkol sa banta ni Vice President Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang tindera at katuwang nitong menor de edad matapos mahagip ng oil tanker ang isang food cart sa Negros Occidental. Nakuhanan pa ng dashcam ang paglipat ng lane ng tanker hanggang araruhin nito ang food cart sa tabing kalsada. Dahil sa impact, wasak ang food cart. Pag-amin ng driver, nakaidlip ito at nawala ng control sa manibela. Dead on the spot ang tindera na siya ring may-ari ng food cart. Sa ospital naman, binawian ng buhay ang katuwang niyang 17 taong gulang. Sugatan ng isa pa nilang kasama. Humingi ng tawad ng driver na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide.
Mga kapuso, arestado ang 2 sa 3 tumangay umano ng sasakyang nirentahan nila para ipangsundo ng balikbayan sa airport. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Pumayag pa ang mga suspect na magpakuha ng litrato sa may-ari ng sasakyang kanilang nirentahan. Pumirma pa ng kontrata at nakuha pang mag-iwan ng driver's license bago ilabas ng garahe ang kotse. Mula raw sa Kidapawan City ang mga suspect at dumayo sa Karatig-Bayan ng Makilala. At doon, rumenta ng sasakyan na gagamitin daw para sumundo ng balikbayan. Ang sabi nila sa akin, pupunta sila ng Davao sa airport, then after Davao Airport, pupunta sila ng Cotabato Airport. Nagdadalawang isip ako kasi tiningnan ko sila. Ang layo, Kidapawan, din Makilala. Sabi ko, bakit nakaarating dito mag-rent na maraming rental sa Kidapawan? Kinabukasan, kinutuba na ang biktima. After 24 hours, nag-communicate ako sa kanila. Sabi ko, Sir, anong oras niya po ibalik? Hindi na sila nag-reply sa akin, hindi na nag-communicate. Sabi ko, sige pag ganun, gagawa na lang kami ng legal process. Ganun, sabi niya, igawin ninyo. Parang inano pa kami na, Sila pa galit. oo, galit pa sila. Pagkatapos, isang kaibigan ng biktima na umano'y nakakakilala sa illegal daw na gawain ng mga suspect ang nagbigay ng tip. Ma'am, hindi talaga nila ibabalik yung sasakyan kasi ang sabi daw, lalagyan daw ng yoga, yung mga illegal. So doon na ako kinabahan. Sabi ko, bakit ganon? Ang ganda ng usapan. Nag-report na sa PNP Highway Patrol Group ang biktima at hindi nagtagal. Na-recover sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang kotseng ni Rentangay, pati ang 2 sa 3 suspect. Activation ka muna ha. Hindi ako sir, iba yung sir. Pawang walang komento ang mga dinakip. Sa pagdadala ng ninalang karnap na sasakyan, involved sa rentangay, scheme, or modus. Ngayon, informahan namin kayo ng mga karapatan nyo. Nakapaghain na ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law ang biktima. Masakit na isipin na ganyan, na may mga taong ganyan na nagsisikap kami para sa ganitong trabaho. Tapos yung iba, gusto lang mansamantala. Paalala ng pulisya, lalo na sa mga nagpapaupa ng sasakyan. Merong krimen na naganap, ang amin pong mga opisina ay pwede naman pong puntahan at maya-assist po namin kayo upang matulungan kayo sa inyong problema. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Naaresto na rin ang isa pang kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na si Aristotel Viray. Nakakulong na siya ngayon sa New Quezon City Jail at nakatutok si Maki Pulido. Bago mag-alas 7 ng gabi kagabi, inaresto ang negosyanteng si Aristotel Viray, isa sa 3 kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Dinakip siya ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang gasolinahan sa Boni Serrano Avenue, Quezon City. Isa si Viray sa mga pribadong individual na ayon kay Marcoleta ay nagbigay sa kanya ng 20 million pesos na bahagi ng 75 million pesos na hindi idineklara ni Marcoleta bilang campaign contribution. Ang depensa ng senador sa COMELEC, hindi pa campaign period nang matanggap niya ito noong January 2025, kaya di pa siya may tuturing na kandidato. Pero sabi ng Ombudsman, maliban sa hindi ito idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, masyado itong malaking halaga para maging simpleng regalo lang sa isang nakaupong kongresista. Matapos maaresto ay dinala si Viray sa Camp Crame para sa booking procedure at medical check-up. Sa PNP General Hospital nagpalipas ng gabi si Viray dahil sa mataas na blood pressure. Pero dahil binigyan na ng clearance ng mga doktor kaninang umaga, dinala na siya ng mga pulis sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Bago magtanghali, inisyu na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang commitment order kung saan iniutos ng korte na ikulong si Viray sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Makakasama ni Viray roon ang ibang akusadong sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sinibak ng Ombudsman mula sa serbisyo si dating Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. May kinalaman yan sa tensyon sa Senado noong May 13 kung saan nakabarila ni Aplaska ang mga taga-NBI. Ayon sa Ombudsman, administratively liable for grave misconduct and gross neglect of duty si Aplaska dahil dyan. Anila,
ang pagpapaputok ng baril ni Aplaska noon ay hindi makatwiran at nagdulot ng banta sa kaligtasan. Labag din nila ito sa mga panuntunan ng paggamit ng puwersa at pagbabaliwala sa kanyang tungkuling panatilihin ang seguridad at kaayusan sa gusali ng Senado. Tingin naman ni Aplaska, hindi nakonsidera ng ombudsman ang lahat ng mga ebidensyang isinumuti nila, kaya aapilaan niya siya sa tamang forum at sa tamang panahon. Punto niya, nang himasok noon ang NBI nang walang koordinasyon. Tanong niya, kung may anyay intruder na nanutok ng baril, ano pa bang ibang dapat gawin sa ganoong sitwasyon? Pinayagan ng Lapu-Lapu City Branch 27 na makapagpiansa ang contractor na si Sara Diskaya. 1 million pesos yan para sa kasong malversation of public funds and anti-graft kaugnay sa umunoy 96.5 million ghost project sa Davao Occidental. Pinayagan din ng finance officer ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao Occidental na si Sar Ryan Ubungin na makapagpiansa sa halagang 300,000 pesos. Ayon sa Korte sa Cebu, base sa ebidensya ng prosecutor, hindi na ipakita ang partisipasyon ni Diskaya at Ubungin sa kaso. Sa kabila niyan, hindi pa rin makakalaya si Diskaya dahil non-bailable ang kasong inihain sa kanya at asawang si Pacifico Curly Diskaya sa Bulacan. Kaugnay naman ng 53.9 million ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Dahil sa paghupa ng gulo sa gitnang silangan, bahagyang bumagal sa 6.4% ang antas ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. May mga nagmura pang ang produkto pero ang kuryente, bumilis ang pagmahal. At nakatutok si JP Soriano. Nang mamili ng pangsangkap sa birthday pansit ng kanyang apo, pansin ni Meli ang bahagyang pagmura ng mga panlahok na gulay pati manok at baboy. Barya-barya lang ang iminura pero malaking bagay na anya sa mga ordinaryong mamimili gaya niya. Kahit papano yun na less na yung pagkain nila bumaba, dadagdag na sa baon na lang ng mga bata. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sa pangkalahatan ay bumagal ang pagmahal ng mga bilihin o inflation sa 6.4% nitong Hunyo kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pangunahing nakabagal ng inflation ang bumagal na pagmahal ng gasto sa transportation dahil humupa ang gulo sa Middle East. Kaya kahit nagmamahal pa rin ang petrolyo, malayo na yan sa iminamahal noong panahon ng mega oil price hike. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Hunyo kumpara noong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 12.8% inflation rate. Ito ay may 61.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Bumagal din aniya ang pagmahal ng pagkain at mga inuming non-alcoholic at nasa 5.2% lang. Yung iba nga, hindi lang bumagal ang pagmahal, kundi nagmura talaga tulad ng karne ng baboy kaya negative 4.2% ang naitalang inflation. Nakatulong ang ganyan para mahatak naman ang pagsipa ng ibang gastusin tulad sa LPG na nagtala ng 35% inflation. Ang kuryente naman ay nagtala ng 12% inflation nitong Hunyo. This is the highest in close to 3 years. So yun yung isa. Yan mismo ang problema ng ilang maliliit na negosyo gaya ng salon na ito sa Quezon City na umabot sa mahigit 35,000 pesos ang electric bill. Kumpara nung nakaraan, mas mataas kami ngayon. Yung nakaraan namin nasa 30. Kumbaga tumaas siya ng 5,000. Pero yung mga kuha naman po ng mga sweldo, ganun pa rin. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa simula pa lang ng kanyang tennis career, gumawa na agad ng kasaysayan si Alex Ayala. Nagtapos man ang kanyang Wimbledon run, naniniwala ang kanyang mga fans na malayo pa ang mararating ng Pinay tennis sensation dahil sa galing na ipinamalas ng 21-year-old ngayong pa lang. Pinabaunan pa siya ng buong Wimbledon Center Court ng masigabong standing ovation. Narito ang pagtutok ni Katrina Son.
Sa tindi ng emosyon, animoy nasa center court din ng Wimbledon. Ang mga nasa PhilSports Arena para tumutok sa laban ni Alex Ayala kontra sa Italianang si Jasmine Paolini. Hindi humupa ang palakpakan kahit sa panahong liyamado si Paolini. Bagaman may mga hindi mapakali sa upuan, lalo sa first set na naipanalo ni Paolini sa score na 6-4. At tulad ng hindi pagsuko ni Ayala, hindi rin tumigil ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas ng mga nanonood. Lalo na nang makuha ni Alex ang ikalawang set sa score na 4-6. Pagdating ng ikatlo at huling set, halos walang gustong huminga. Nagtapos ang laban pabor sa 30-year-old na si Paolini sa score na 6-3. Pero hindi natapos ang paghanga ng mga nakasaksi sa tapang, disiplina at puso ng 21-year-old na si Ayala. Okay. Lumaban ng maayos. Kahit naganda dapa-dapa, laban lang. Lumaban si Alex. Happy pa rin. It is not yet over. It's actually a start. Let's support Alex on her journey sa kaniyang tennis career. She's very young, so there's still a lot of years left for her. She's just 21, so marami pa tayong baka decades pa, no, just to see her play. So we're excited. Sa PhilSports Arena man, o kahit sa mismong Wimbledon Center Court, standing ovation ang ibinigay kay Ayala habang nagpapaalam ito sa mga nanonood. Pambihirang pagpupugay ito sa Pinay na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino, babae man o lalaki, na umabot sa 4th round ng isang Grand Slam singles event. Proud pa rin kami, syempre Pilipino kami, kahit anong mangyari, Alex Ayala pa rin. Kasaysayang tila simula pa lang dahil ika nga ng laging ibinibida ni Alex sa kanyang mga suot at post. Kapag lumago, hindi na hihinto. Nagtapos man ang tinaguriang dream run ni Ayala sa Wimbledon, hindi naman matatawaran ang ipinakita niyang galing sa bawat laban. Mga katangian na hinangaan, hindi lang ng mga Filipino, kundi ng lahat ng tennis fans sa buong mundo. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bago kayong aabangang entry ng GMA Pictures sa 2026 Metro Manila Film Festival or MMFF. Yan ang pelikulang Amir na pagbibidahan ni 2024 MMFF Best Actor Dennis Trillo, kasama si Glyza T. Castro, Will Ashley at child star Argus Aspiras. Directed yan ni Zig Dulay na nasa likod ng back-to-back Best Picture film na Firefly at Green Bones. Screenplay naman ito ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, a two-time MMFF Best Screenplay winner at GMA Public Affairs Executive, Ange Atienza. Bukod sa Amir, pinangalanan na rin ang 3 pang pasok sa 2026 MMFF Festival na pinili base sa technical creativity, infusion of Filipino values at iba pa. Another good news dahil may napagkasunduan na ring cap sa presyo ng movie ticket. Hindi yan dapat lalagpas sa 299 pesos. Ang hakbang ay para maengganyo ang publiko na panoorin ang lahat ng entries ng MMFF at buhayin ang pelikulang Pilipino. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, inalmahan ng depensa ang paraan ng pagtatanong ng prosekusyon sa iniharap nitong witness mula sa NBI. Itinanong pa ng depensa, may sinusunod daw ba itong script? Bagay na pinalaga ng prosekusyon. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Marie Zumali. Marie! Emil, ramdam ang tensyon sa pagitan ng prosekusyon at ng depensa habang kine-question ang unang isinalang na testigo sa Day 2 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Umigting ang tensyon sa impeachment trial nang sa gitna ng testimonya ni NBI Agent John Mark Calilong, nagtaka si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa kung paano raw nito na-identify ang dokumentong ipinresentang ebidensya gayong wala naman itong hawak na kopya. We have the copy of the document. How can he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script?
Agad naman pumalag ang counsel para sa panel of prosecutors na si Attorney Amando Ligutan. Oh my goodness, Your Honor, please. I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. I move that the statements of the defense be stricken out, Your Honor, please. But he was answering Comments of both counsels. Namagitan si Presiding Officer Cheese Escudero. Comments of both counsels are simply noted. Kindly, if you're done with the document, counsel, kindly give it to the witness. Sa mahigit 4 na oras na itinatakbo ng pagdinig ay panay ang pag-o-object ng depensa sa paraan ng pagtatanong ng prosekusyon. You said that your office conducted an investigation on the statement made by the Vice President dated November 23, 2024, correct? Objection, Your Honor. Leading. Your Honor, he's not on direct. Overruled. Witness may answer. Now, tanong, ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024? Objection, Your Honor. Well, I'm not yet done. Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing. Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question before you object. Kaya pumagitna na ang presiding officer. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate? Objection, Your Honor. Vague. Counsel for respondent, a bit of patience. Let the counsel finish. I don't think he's finished. Pero hindi lang sa mga abogado tila nagkatensyon dahil maging ang mga senator judge ay nagkapasaringan na nag-ugat sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros sa testigo at prosekusyon. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Bagay na pinalaga ni Senator Judge Pia Cayetano. I don't think this is fair, Mr. President. Admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. I don't want to see this happen again. Chair would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. Reminded our colleagues with respect to similar questions to be asked in the future. Of course, I will submit to any ruling or statement of the presiding officer. But for clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. Emil, pinagpaliban na muna ang cross-examination ng depensa sa testigo at pasado alas 6 ngayong gabi ay nag-adjourn na impeachment trial na magre-resume bukas ng alas 2 ng hapon. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. At kumuha naman tayo ng update sa paparating na super bagyo kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, gaano kalakas at ano ang dapat paghandaan ng ating mga kapuso sa super bagyong Inday? Salamat, Vicky. Naku, nananatiling malakas at isa pa ring super typhoon ang bagyong tatawaging Inday. Posibleng nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o mamayang madaling araw. Pero bukod po sa super bagyo, dapat ding paghandaan ang lalo pang paglakas ng habagat. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, huling namataan ng sentro nitong bagyo na may international name na Bavi sa layong 1,705 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nitong lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo naman sa 230 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa west-northwest sa ngayon sa bilis na 25 kilometers per hour. At kapag nasa loob na nga yan ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin na nga ito
sa local name na Inday. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero mga kapuso, posible pa rin lumapit yan dito sa bahagi po ng Batanes, lalo na pagsapit po ng Biyernes. Malawak din kasi yung sakop nitong binabantayan natin na bagyo. Ibig sabihin po, may landfall man o wala, mararamdaman pa rin yung direktang epekto nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pwedeng magtaas ng wind signal number 2 or signal number 3 sa northern at pati na rin sa eastern portions ng northern Luzon, pero pwede rin sa silangan po ng southern Luzon o kaya naman dito sa silangang bahagi ng eastern Visayas kapag medyo bumaba po yung track nitong bagyo. Posibleng maglabas ng Pag-asa ng wind signal simula po ngayong gabihan sa ilang lugar sa northern Luzon. Silipin natin, ito nga po yung latest track ng Pag-asa. Magtutuloy-tuloy yung pagkilos ng bagyo pa west-northwest po muna yan hanggang sa bahagya po itong aangat. Ay nakikita natin medyo aangat yan hanggang sa mapunta po dito sa may pagitan ng Taiwan at ganun din ng Okinawa, Japan. Kung hindi po magbago yung pagkilos itong bagyo, posibleng lumabas na rin yan sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado. Pwede pa pong magkaroon ng pagbabago kaya patuloy po nating tututukan. Bukod dito sa bagyo, dapat din nating paghandaan yung epekto ng southwest monsoon o yung habagat. Nagsisimula na kasi itong super typhoon na palakasin po o hatakin itong habagat kaya nag-uumpisa na rin yung habagat na magpaulan o makaapekto sa ilang lugar sa bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan na sa umaga bukas. Dito yan sa may Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at pati na rin sa Soc-Sargen. Pagsapit po ng hapon, mas malawakan ang mga pag-ulan and halos buong Mindanao na po ang makakaranas ng maulang panahon. At nakikita natin, merong mga heavy to intense na mga pag-ulan na pwede po magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Visayas naman, umaga may mga pag-ulan po sa ilang bahagi ng Negros Island region, ganun din sa Samar, pati na rin po sa Biliran and Leyte. Pagdating naman ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin mararanasan. Dito po yan sa Panay Island, kasama na rin dyan ito pong Cebu, Bohol, at iba pang bahagi ng Samar at ng Leyte provinces. At sa mga taga-Luzon naman, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga, maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol region at ng Palawan. Bandang tanghali at hapon naman, may mga kalat-kalat na ulan na rin nakikita. Dito po yan sa Ilocos region, Central Luzon, Calabarzon, ganoon din dito sa Bicol region at natitirang bahagi pa ng Mimaropa. Sa Metro Manila, may tsansa rin po ng thunderstorms, lalo na po yan bandang tanghali at hapon, pero may ilang lungsod din na pwede pong makaranas ng pag-ulan kahit sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon mula po sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagpapatigil sa hinaharap nitong impeachment trial. Sa very urgent manifestation with motion na inihain nila kahapon, hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order. Yan daw ay para masigurong mangyayari ang impeachment trial sa ilalim ng valid rules. Anila, dapat mapigilan ng paglilitis hanggang sa marisolba ang pagkwestiyon sa pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero na ibinoto gamit ang Senate rules na inamyendahan noong June 3 session. Giit ng mga nagpetisyon, walang quorum noon at hindi rin umano sumunod ang amendment sa one-day rule notice ng Senado. Mali rin umanong inaprubahan ito ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court. Sinisika po namin hinga ng tugon ang impeachment court sa petisyong ito. Bistado ang pambubugaw umano sa mga sinalakay na motel sa San Pedro, Laguna. Ang isa sa mga babaeng biktima ay nadiskubring kasama pa ang pamilya sa isa pang motel. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang tatlong motel sa San Pedro, Laguna kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Labas! Labas! Bistado ang ilang bugaw umano, nagre-reto umano ng mga kasama nilang babae sa mga parokyano. Ito po yung bata na nahitin daw. Ito po yung pink. Nasa right mo.
Nahulihan pa ng sachet ng shabu ang isa. Sa'yo po ba yan? Sa'yo po yan? Miss-call ko po. Yun po. Miss-call po ako. Ano po yan? Shabu po. Sure po kami, di ba miss-call po? Shabu. Ayon sa NBI-NCR STG, sa loob na mismo ng mga motel, nagsasagawa ng transaksyon ang mga suspect at inilalako ang ilang minor de edad. May 4 na lugar dito, mga motels na ginagamit na prostitution din. Kumbaga, doon na mismo naka-standby sa loob mismo ng compound ng mga motel. At yung nilang bugaw, nag-aanap ng customer, biyaya sa labas, kaya check-in. Pero sa kabilang motel, ikinabigla ng NBI ang kanilang nadiskubre. Ang isang babaeng nailigtas sa operasyon, di pala nag-iisa. Dahil habang may kliyente, naka-check-in din sa halos katabing kwarto sa kaparehong motel ang kanyang pamilya. Kasama mo yun, sir? Nag-iipon lang po kami ng pera para makaalis po dito. Ito po mga bata. Sino po itong mga to? Mga anak po namin. May isang kwarto silang kinuha, may 2 anak. Tapos yung asawa niya, na parang tumatayo na hinahayaan niya yung asawa niya na pumasok dito sa prostitusyon. Sa kabuuan, 15 ang nasagip, kabilang ang 4 na menor de edad, habang arestado naman ang 14 na bugaw at empleyado ng mga motel. Wala pang pahayag ang ibang inaresto. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Na naiharap nila ang kanilang testigo at ebidensya kabilang ang mga video ng banta umano ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. At nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, umalma ang prosekusyon sa pahaging ng depensa na may sinusundang script si John Mark Calilong, ang NBI forensic expert na witness ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tungkol sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, dapat itong basagin dahil wala itong basehan. Pero ginagalang daw ng prosekusyon ang strategy ng defense team ng BISE. Trabaho raw talaga ng defense counsels na protektahan ang kanilang kliyente. Masaya sina Representative Ridon at House Prosecutor Representative Lawrence Defensor kasi naiharap nila ang kanilang witness, naipresenta nila ang kanilang ebidensya at naipalabas ang video ng BISE ng press conference nito noong November 23, 2024 kung saan pinagbantaan ng BISE si Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pati na ang video ng press conference ng BISE noong October 18, 2024 kung saan sinabi niyang naisip niyang tanggalin o pugutan ng ulo ang Pangulo at huhukayin ang bangkay ng tatay nito at ipatatapon sa West Philippine Sea. Narito ang pahayag ni Representative Defensor na siyang in charge na prosecutor sa Article 4. Yung mga video na yon ay suficiente, enough to prove betrayal of public trust, to prove culpable violation of the Constitution and high crimes. But we leave it up sa ating mga senator judges how they will assess and appreciate the evidence that we have just presented today. We were very satisfied with the outcome of today's trial. Ayon kay Defensor at kay Representative Ridon, handa ang prosekusyon para sa pagpatuloy ng trial bukas kung saan inaasahang isasagawa ng depensa ang cross-examination sa witness ng prosekusyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Nabunyag na ang misteryo sa likod ng maskara ng character na si Captain Serenade sa Kapuso Afternoon Crime Series na You're My Favorite Song, played by Heath Hornales. Pero di lang yan dahil marami pang aabangan sa kwento pati sa mga bida ng serye na naghanda raw ng sorpresa para sa fans. Makichika kay Aubrey Carantel. Sige na, Angel. Takbo na. I'll take care of him. I told you, huwag kang makialam! Sa You're My Favorite Song, naging mainit ang konfrontasyon ng karakter ni Heath Hornales na si Miguel, aka Captain Serenade, at karakter ni Clifford na si Calix. Pero pumagitna ang karakter na si Angel, played by Caprice Cayetano, at na-expose ang nasa loob ng mascot. Bilang ang lead singer ng bandang Siklab. Ikaw si Miguel Miraflor ng Siklab?
Angel, mamaya na ako mag-explain ha. Bukod sa revelation na yan, may mga twist pa raw na dapat abangan sa Kapuso Afternoon Prime series this week. Nakakatuwa po kasi nakikita rin po namin yung mga comments sa mga nanonood po sa kanilang TVs and online viewers din po or mga casual viewers din po na natutuwa po sa storyline ng You're My Favorite Song at natutuwa po sa bawat isa sa characters dito. At dahil daw marami ang nagre-request na kanilang loyal fans and followers, may special announcement ang lead stars ng You're My Favorite Song. Mga Kapuso Faves, meron po kaming You're My Favorite Song Fan Meet August 1, 5 p.m. sa SM North Sky Dome. See you guys there! Marami raw silang inihandang sorpresa for their fans. Ayun po yung pinaka gusto namin na mangyari na ma-entertain po kayong lahat. Kaya, see you guys there. Siyempre, mas makaka-bonding talaga namin sila. And of course, meron mga photo ops, so I'm just excited for that. We'll also finally get to meet you, lahat ng faves. So pumunta na kayo kasi madami kaming ihahanda para sa inyo. Maaari nang makabili ng tickets para sa You're My Favorite Song Fan Meet simula sa July 15. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Bumigay ang bahagi ng reservoir wall sa China kasunod ng malakas na ulan. Sa video, makikita ang tuloy-tuloy na daloy ng kulay putik na tubig pababa. Agad namang inilikas ang mga residenteng malapit dito. Ang pag-ulan sa lugar ay resulta ng pananalasa ng bagyong Maisak, ang dating bagyong Henry, noong nasa Pilipinas pa. Sa ibang bahagi ng China, mga buhawi naman ang nanalasa. Ayon sa ulat, 2 buhawi ang nabuo na kumitil sa buhay na hindi bababa sa 8 individual. Sa lakas nito, kita kung paano nililipad ang ilang gamit sa lugar. Magdadalawang linggo matapos yumanig ang kambal na lindol sa Venezuela, umakyat pa sa mahigit 3,000 ang kumpirmadong patay. Sa La Guaira, na pinakanapuruhan ng lindol, may binuksang emergency graves kung saan ilalagak ang labi ng daang-daang namatay na di matukoy ang pagkakakilanlan. Bukod sa patuloy na paghahanap sa mga posibleng natabunan ng guho, tinututukan ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga residente. Halos 18,000 kasi ang nawala ng tirahan sa dami ng bahay at gusaling pinadapa ng lindol. May 80 shelter sa Caracas at La Guaira na tinutuluyan ng mahigit 12,000 na residente. Sa dami, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang kanilang kalusugan. Sabi ng United Nations, pinaigting din nila ang tulong sa Venezuela. Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-walkout sa impeachment trial si lead counsel attorney Sheila Sison, gaya ng akala ng prosekusyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ian? Mel, pinaghahanda nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang gagawin nilang cross-examination bukas sa kauna-unahang testigo ng prosecution. At sa dulong bahagi nga ng pagtatanong ng prosecution sa kanilang testigo kanina, natigilan si Counsel for the Prosecutors Attorney Virgil Ligutan. Nagkomento na tila nag-walkout sa pagdinig si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Pero bumalik rin naman ito sa session hall. Paliwanag ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa, hindi nag-walkout ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Papunta lamang daw ito sa ladies' room. Ukol naman sa nais ng prosecution na gawing key witness si VP Sara Duterte mismo. Sabi ni Poa, magkukomento sila kapag may formal ng motion. Narito ang ilan sa mga pahayag. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Tapos nung nasabing nag-walk out siya, narinig yata niya, so bumalik siya. Sinabi niya na, no, I'm still here and I just need to go to the toilet. I think it's premature right now. Narinig naman natin yung mga pahayag. Narinig din naman natin, it's very clear under the Constitution, yung right against self-incrimination, na pag yung respondent mismo o yung akusado mismo, hindi pwedeng i-compel, no? Na mag-testify against himself or herself. That's very clear under the Constitution.
Mel, may mga abogado na kinwestiyon sa Korte Suprema ang pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero. Ayon kay Attorney Michael Powa, hindi pa nila napag-uusapan sa panig ng depensa ang ukol dyan, pero sa nakalipas na 2 araw ay naging maayos sa mandawang takbo ng impeachment trial sa pangunguna ni Escudero. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.